Si Kristo'y muling nabuhay. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ngayon, ulit naman po natin sa pasimulan ng pagdiriwang ikalawang linggo na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus Kristo. Ang paanyaya nawa ay tayo ay mga mananampalataya na muling pagkabuhay. Easter Eve. Kailangan, sabi nga natin, yung linggo na katawag natin ay linggo ng pagkabuhay. Bahagi na isinaman sa atin sa Ebanghelyo na nakita natin sa katauhan ni Tomas ang nagdududa. Marami na nagdududa. Bahagi yun ay makita natin sa mundong ginagalawa natin na ito yung mundo ng pagdududa. Kung kahit mga simpleng bagay, pinagdududahan natin, hindi lalo na siguro kapag pinag-usapan natin ang muling pagkabuhay. Kasi parang mahirap natin yung prueba ng muling pagkabuhay. Pagkakataon na nawa ay maging bahagi ng ating pagdududa. Pero ito rin po ngayon ay ang linggo na mula po ng year 2000 ay dinilagang po ng simbahan sa pagkakataon po ni Pope John Paul II na ang linggo ng second Sunday ay maging linggo ng dakilang awa ng Diyos. Divine Mercy. Bahagi yun. At kung tusin, ang aming pagdududa, isa ho sa mga bagay na very na makatulong sa atin ay hingin natin ang dakilang awa ng Diyos. Pero hayaan muna natin pagkilay-nilayan ng mga bagay na ito sa mga pahayag na pinamanihin sa atin sa mga pagbasa. Una, paanyaya ng may kapal na bahagi sa tao na tayo ay nagdududa. Walang parang hindi nagdududa. Pero yung paanyaya niya sa sinalin, huwag ka nang mag-alilaman. Maniwala ka na. Paano? Bahagi yun. Alam natin, no? Kasi mahirap kapag kayo ay nanatili sa pagdududa. Bakit? Hindi kayo makakakilos. At tutusin, yung pamantayan ng maayos na pamantayan ay alin? When you have it down, do not act. Kapag ito ay nagdududa, magkakilos, bakit? Ay, hindi mo alam kung tama ba o mali ang iyong pagkilos. Kaya ano mo nang gagawin? Remove the doubt. Alisin mo ang iyong pagdududa. Paano mo alisin? Mag-investigate ka. Kaya, kung mapapansin natin, ay yun ang hinihingi ni Tomas. Makita ko man lang ang sugat sa kanyang mga kamay at sa kanyang tagiliran. Kasi baka mamaya hindi naman sa Jesus. Hindi naman yung Jesus yung pako sa krus na namatay. Baka kung sino yun, baka makapal niya yun. At kung mapapansin din natin, anong sabi ko sa Ebanghelyo, yun din yung unang pinakita na Jesus sa kanyang mga alagad. Yung kanyang sukat sa kamay at sa kanyang tagiliran. Bahagi yun, kinakailangan makita natin, kinakailangan din tayo
mag-imbestiga at magpilay na ito Ama. At isa po sa maliwanag na maging bahagi ng pagkilos natin kapag pinag-usapan natin yung pag-aalis ng Buddha at ng awa ng Diyos natin. Yung mga sugat natin, kinakailangan, alin ba yung naging bahagi ng ating sugat na karanasan natin sa Pilipinas ito? Ano ba yung mga pangyayari na nagdulot sa atin ng sakit? Kalungkutan, maging ito man ay sanhin ng tao, ng pangyayari o ng isang bagay. So bahagi yun ang kinakailangan natin pag-nilay-nilay. Mayroon tayong mga sugat. Pero bahagi natin na yung mga sugat natin dapat ilong na. Nandun na makita natin na may mga sugat tayo, pero dapat ilong na. Paano natin palalaman na ilong na yung ating mga sugat? Well, sabi nga natin, hindi na sariwa. Wala nang sakit. Kung halimbawa, nakita mo yung taong nagwalang yan sa'yo, o hindi kaya nakita mo yung pangyayari na katulad ng pangyayari na nangyari sa iyo, na nagdulot sa iyo ng malalim na sugat, o hindi kaya ay yung bagay o lugar na pinangyarihan ay nakita mo, anong dapat? Wala nang umubuhi na sakit sa iyong dibdib. Dapat napatawad mo na. Wala nang dapat ay siguro pwede mong maalala yung pangyayari nyo para maging aral mo sa iba. Pero wala na yung pagkabuhi. Nawala na yung paghihiganti. Nawala na rin yung pambabaoy. Kaya yung mga taong naghihiganti ng pababoy, hindi pa ito mga sugat no? Dinaramdam pa no? At ganito sinasariwa mo ninyo no? Yung sugat na yun. Kaya bahagi sa Jesus siya nakapako pa sa krus. Hindi pa siya namuning nabuhay. Kinakailangan mainom ang mga sugat na yun. At kung makikita natin, ang nalalang makita natin, peklan na lang. Pero kahit yung peklan na nariyan, dapat wala na tayong nararamdaman na sakit. Bahagi yun. Maaari hindi namin makakalimutan sapagkat kami bahagi ng ating buhay at maaaring magbigay ng aral para sa atin at para sa iba. Pag dapat wala na sakit na tayong nararamdaman. Kaya yun ang tawag ko ni Henry Nowen, ano sabi niya? Scarred people are beautiful people. Yung mga tao puno daw na mga peklat, yung daw ang mga magagandang tao. Bahagi, bakit? Mahina na yung sugat eh. Baka tayo, punong-puno ba tayo ng sariwang sugat? Kaya anong nangyari sa atin? Sa Ebanghelyo? Walang kapayapaan. Dito sa Ebanghelyo at ang beses na sinabi ng Jesus sa atin, sumahinyo ang kapayapaan. So, paano mahina mga sugat? Isa kong magandang mahina mga sugat ay hindi natin ang kapatawaran sa harapan ng Panginoon Ama. Bahagi yun. Bagamat sinabi mo sa kanyang mga alagad, ang sino ang pinatawad mo ay pinatawad naman, ang sino hindi pinatawad ay hindi ang pinatawad. Ito ay tumutukoy sa sakramento ng pagkukulisan. Pero dapat bahagi yun ng pagkilos natin sa daigdig na ito natin, matuto tayo magpatawad. Paano tayo mga magpapatawad? Napakasakit.
ano yung makita natin? Yung tulong ng dakilang awa ng Diyos. Kaya ngayon, yung darawan na ng dakilang awa ng Diyos ay nagmumula yung sinag ng puti at ng pula. Bahagi yun ang tubig at dugo na dumanak kay Jesucristo. Hindi ho tayo magkakaroon ng tunay na kapagawaran kapag hindi tayo magkakaroon ng lakas na magpatawad kung hindi natin hihingi at ayaan natin pagaluhin ng dugo ng pagpapatawad ng ating Panginoong Hesus. Bahagi natin ang dakilang awa ng Diyos. At yun ay maliwanag na rin na dinadaluyan tayo ng awa ng Diyos. Bakit? Marunong tayo magpatawad. At kapag nangyari natin yung kawalang-yan ng ibang tao sa atin, wala nang sakit. Magkakaroon tayo ng tunay na kapayapaan. At maliwanag na rin mahayag na rin natin, si Kristo'y muling nabuhay. Kahit hindi natin mapakita kay Jesus na muling nabuhay sa daigdig na ito, itong kahit ito, may kapayapaan kahit na sa mundong dinanas sa daigdig na ito, ay makita yung kapayapaan na itinuturo ng pananampalataya ng Kristong nagpapahayag ng siyang muling nabuhay. Tama. Nabumuhay sa inyo ang Kristong muling nabuhay. Sabagat dinadaluyan tayo ng dakilang awa ng Diyos. Sabi nga natin ay nakita niyo ba na binabago ni Jesus sa mga Hudyo? Nagiganti pa siya sa mga Hudyo? Hindi, bakit? Wala, hindi niya sinabi na sino bang pumatay kay Jesus? Wala. Nobody killed Jesus. Sabi nga ng mga dalubhasa sa Pilipinas, bakit daw may tubig na lumabas sa taligiran ni Jesus kasama ng dugo? Ang aking Panginoon, ibinigay ng Diyos ang kanyang sarili. Hinayaan niya na mamatay para sa kanya. At hindi niya sinisisi ang sinuman para sa kanyang pagliligtas sa sangkatauhan. Pero ibinigay niya ang gawa ng kanyang pag-ibig at awa para sa atin. Kaya nung kinakailangan natin, sa kanya, Panginoon, hayaan mong lumalabot sa akin ang iyong dakilang awa ng sa ganon, maiparamdam mo rin sa iba ang tunay na kapayapaan na dulot ng iyong pagkabuhay. Bakit? Wala na akong nararamdamang sakit sa mga sukat na dinanas mo sa daigdig